Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Pasensya na po yung mga nagdaang araw at medyo paputol-putol po yung ating pag-vlog. Dahil dumating po talaga ako, tinrangkaso po ako, nag-ubo, nag-asipon, tapos yung pagwa po yung bahay. Pasensya na po sa inyo, yung basketball po dyan sa school. Naway safe po ang lahat at sa panahon po ngayon, ingat-ingat po tayo dahil ay naku, hirap po mag-sakit. Napakamahal po mag-sakit. Ito po iwasan po natin. Pakamahal din po ng mga gamot, ng mga bilihin, ng mga gulay, ng mga prutas. Pag nagkasakit po, napakamahal po talaga. Iba po talaga may mga tanim kayo sa bakuran ng mga gulay, prutas. Isa po na po ngayon, kapag inubo, sinipon, kailangan po talaga ng sabaw. Sarap po yung Tagalog na manok. Ay, yan po pasensya na po sa vlog ko ngayon na walang kwenta-kwenta ngayon. Ito po kailangan ko po kasi munang magpahinga, baka bukas po medyo may maayos po. Kaya meron po pong medyo plema, kaya kailangan po gumaling yun. Okay naman po, nagme-medication naman po, wala naman po kayo magsakit. Siguro sa panahon po kasi dahil yung medyo malamig po minsan, tapos dito po sa Bulacan, ulan, tapos biglang iinit, yun po. Ayun po yung nakaka-apekto. Ang importante po talaga ngayon, mayroon pong supply na tubig na malinis. Unang-una, gamot po, pag may sakit po. Sobrang nagpapasalamat po kasi sa Finland po talaga, bihira lang po mag-sakit. Siguro maraming tabag mag-sakit. Kaya dito sa Pilipinas, siyempre, yung weather, yung change po ng weather. Buti lang dito po yung mga mahal sa buhay, nasikasa po, natitignan po. Pero may trangkaso po ako, sabi ko huwag muna silang papasok dito sa bahay kasi baka mahawa po. Lalo po ang nanay ko sa father ko. Nanay ko, huwag muna papunta siya dito na nakaraan. At ulit po ngayon, inuubo, ayaw po siyang mahawa. Si nanay saka si papa. Ang po mga kabayan. Sa mga susunod na araw po ay yun, mag-enjoy lang po tayo, nalalapit na po ang Pasko at mas peralin po natin yung pagmamahal sa puso at isipan. Yun. Maraming salamat po sa inyong support dahil imagine po niyo since 2018, 7 years, hindi 7 years. Pili lang. Hindi ko pa talaga lubos na maisip na magiging vlogger po ako. Siyempre yung bangis ko nandyan, gift po ito, gift. Andyan po talaga yan. Isa sa dahilan yan kung bakit nakahikayat. Nahikayat na sasapok sa kanila. Wala na po ang trangkaso, wala na, hindi na ako mainit. Wala na rin ako sipon. Kasi nung nagdaan mga araw, may sipon po kaya puro pag-garden po ginawa ko. Ayoko po muna magmukbang. Ayoko po muna kumain ng makakapagpaubo. Yun, sayang sana bago magpasko mawala na po itong aking lema. Pasensya na po at yun, hindi po tayo makapamasyal maayos dahil dito nga po nag-enjoy po sa bakuran, sa bahay ko pinapagawa. Iba po kasi para na kapag pinaghirapan po ninyo, mas na-excite kayo sa bawat resulta sa every araw-araw. Kapag may nagawa na po, ititigan nyo ng maraming beses. Sa mga nanonood po ngayon, pasensya na po ako. Ito pong vlog ko po ngayon, wala ka kwenta-kwenta. Alam ko naman po kasi, gusto ko lang po mag-i-aware po yung mga tao na mahal po magkasakit ngayon. Mahal po magkasakit dito po sa Pilipinas. Hindi ko po sinasabi buong Pilipinas. Ibig sabihin yung naranasan ko po, ito, nagliwanag po, hindi ko sinasabing mahal magkasakit sa buong Pilipinas. Mahal magkasakit sa Pilipinas, ibig sabihin ko po, base doon sa naranasan ko. Yung pag-check up sa ospital, gamot, tapos siyempre pagkatapos nun, bibili kayo ng mga pagkain, pangsabaw. Inisip ko po talaga kasi, ito po sabihin ko pa yung nag-gastos ko.
Ayoko kasi baka may kumikip, may mga nakakita sa akin sa ospital. Ayoko ko sabihin. Basta medyo yung pag-check up. Sa private po kasi may insurance naman po ako kung nasakal magkasakit. So check up, siyempre may mga test, tapos medyo mahal din. Tapos pagkatapos po yung gamot, okay lang po, hindi naman po kamahalan. 7 days may binigay po sa akin para sa sakit. Sa umot sipon, wala na po yung sipon ko sa kanila na to painkiller. Sa painkiller okay na, wala na po sakit. Ito na lang po sa dibdib, pero okay na po. Galing ko lang din po sa doktor at okay na daw po. Magpahinga-pahinga daw po ako, huwag na ako magbubuhat. Kaya nagbuhat pa ako, makulit po. Siyempre, pasensya na po. Tapos pagkagaling sa bili ng gamot, siyempre bibili pa akong pagkain. Gusto ko may sabaw. Gusto ko mga simple na mga nilalaga po. Basta ganun po gusto ko. Hindi ako po man na masyadong maasim. Para kasi wala pong pala sa mga nilaga. Yun. Inisip mo po sa ordinaryong mamamayang po. Baka bukas maglaga ako ng aso. Hindi joke lang. Hindi naman aso. Hindi ba? Ayun po. Inisip ko siyempre, kung isang tao po magkakasakit sa isang pamilya, di ba? Tapos siya yung tatrabaho. Ang laki ng gastos. Kasi alam po ninyo, ilang pirasong gulay lang po yung nabili ko. Kinumpleto ko po yung gulay sa nilaga. Kinumpleto ko po yung dagdag po ng konting pechay, ng konting repolyo. Tapos, hindi po joke ha. Ano ko lang 500 po, gulay pa lang po, hindi pa po kasama karne. Sabi ko, grabe pala ang mga presyo ngayon. Sabi ko, paano yan kung may sakit ka araw? Ginawa ko lang po ngayon muna, naglugaw din ako. Tapos, yun, nagtsatsa-atsa. Kasi napakamahal po talaga ng ibang bili. Hindi ko pa sinasabing lahat ng mga prutas mahal din po sa kagulay. Pasensya na po ha, hindi po lahat. Kasi depende po sa lugar. Gulat lang po ako. Naisip ko po yung mga ibang tao, di ba? Yung minimum po yung sweldo tapos kung may mga anak pa. Naisip ko po, napakagaling talaga ng mga Pilipino. Siguro dinadaan talaga sa diskarte. Kaya talaga po sa mag-asawa, tulungan po talaga sa panahon po ngayon. Kasi nung nagkasakit ako dito po sa Pilipinas. Ito nga po. Tingin po sa Pilipinas, ano? Lagi ako nagkakasakit. Pag tinguwi para sa Pilipinas, bihira lang po talaga. Naisip ko po siyempre yung buhay po ng mga tao dito. Sobra ko po silang hinahangaan kasi isipin paano po pinagkakasya, di ba? Lalo na ngayon pa. Siyempre ang Pasko minsan lang yung mga bonus, optional na naman, pero 30 paid ako makatanggap kasi alam ko po. Pagkakalam ko, pagkakarag po nasa batas po yung 30-month pay. Pero bonus alam ko optional po yun. Depende sa kanya kung bibigay o hindi. Lalo na ngayon magpapasko. Paano kung magkasakit pa? Tapos di ba may mga Pasko, siyempre walang may bibigay. Iba walang may handa. Kasi nakalungkot po. Hindi ko pinaproblema yung problema po ng Pilipinas. Hindi ko pinaproblema po yung problema yung ibig sabihin, nagkakaroon lang po realization na araw-araw, di ba? Mas makita niyo yung presyo ng billing sa palengke. Ay po, ano? Ay po na po talaga yung diskarte. Kaya napakalaki po talagang bagay na may tanim pong mga gulay sa bakuran. Napakalaking bagay po para sa panahon po ngayon. Wala po tayong dapat sisihin talaga sa panahon po ngayon. Kasi kung gusto nating masad po buhay natin, kasi may inisip tayo ng manisisi, hindi tayo makikilos, wala pong mangyayari. Kailangan po talaga dumiskarte na may pakikisama. Yun po. Pag dumiskarte kayo, may pakikisama, pakikipagkapwa-tao, yun, marami pong lalapit na biyaya. At isuko po natin lahat sa Panginoon. Yun lang po mga kaubayan. Nagkaroon lang po ako ng self-realization po yung napagtanto ko po kung gaano po kahirap magsakit sa Pilipinas kung may kakulangan po sa kabuhayan. Lalo kung minimum wage tapos may pamilya pa po. Yan po. Kasi isuko lang po natin sa Panginoon.
Maraming salamat naman po sa inyong oras na kain nila sa kape nila. Kalabay, basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless, God po lagi. Magandang araw. Laban na!